Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Ragnar at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ngayong araw po ay February 16, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Common Grace. Okay lang ba na makinig sa mga secular songs? And ang scripture po natin ngayong araw ay 1 Corinthians chapter 5 verse 9 to 10. Sabi po dito, I wrote to you in my letter not to associate with sexuality, immortal, not at all meaning the people of this world who are immortal, or the greedy and whittlers or idolaters. In that case, you would have to leave this world. Sabi po dito sa Tagalog, sumulat ako sa inyo noong huwag kayong makikisama sa mga immortal. Lalo hindi ko tinutukoy dito ang mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Ang mga immortal sa akin, magnanakaw at sumasamba sa Diyos-Diyosan, dahil kung iiwasan ninyo sila, kinakailangan nyo talagang umalis sa mundong ito. And ang teaching po natin, teaching number 1, sabi po, common grace is for all people, while special grace is for Christian. Sabi po dito na yung common grace is para po ito sa lahat ng tao. But yung special grace, ito po ay para sa mga Christians na talagang sumasamba at nananampalataya sa Panginoong Diyos. And teaching number 2, God uses both Christians and not Christians for human flourishing. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos po ay parehas ginagamit yung Christians and yung mga non-Christians na religion para po sa human flourishing na parang ito po yung kakayahan ng isang tao na ginagamit ng ating Panginoong Diyos. Kahit hindi po Christian at kahit Christian po. And teaching number 3, Christians must collaborate with non-believers for common good. Sabi po dito na yung mga Christians po is okay po na makikollaborate sila or makikaibigan sila sa iba na hindi believers. Kasi po yung Christians is believers po sila. And yung mga hindi Christians is sila po yung mga non-believers na okay po na yung Christian ay makikollaborate sa kanila for common good. And applications, number 1, be sensitive to God's work through all people. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na maging sensitive po tayo sa mga God's work na para sa lahat ng mga tao. And application number 2, be thankful for God's common grace. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na tayo po ay maging thankful sa ating Panginoong Diyos dahil nga po binigyan niya po tayo ng common grace at lahat po tayo ay may common grace. And application number 3, be open to work with anyone for the common good. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na tayo po ay maging open sa lahat ng trabaho kahit kanino at sino man dahil nga po sa common good na binigay sa atin nating Panginoong Diyos. Huwag po tayo maging malataas kundi dahil nga po Christian tayo na tayo po yung believers, but alam po naman na lahat po tayo ay Christians, and alam po natin na hindi naman po ibig sabihin na Christians ka is believer ka na talaga. May iba pong Christians na ganyan. And may iba naman po na hindi Christians pero believers po sila. And may iba-iba po naman tayo. Kaya wag po tayo maging mataas ang tingin sa sarili. Kaya po, yun po, maging open po tayo na magtrabaho kahit kanino at sino. Dahil nga po sa binigay na common good sa atin ng ating Panginoong Diyos. And discussion, why it is important for Christians to work alongside non-believers for the common good. Sabi po ay para po sa akin, para po sa devotion ngayong araw na importante po na yung mga Christian is talagang makitrabaho sa sino at kanino man na hindi believers para sa common good. Dahil kung may Christians ka na talagang believers sa ating Panginoong Diyos is pwede kang mahawaan at masabi niya sa iyo yung mga part na parang nakakabuti yung Panginoong Diyos sa kanya at mahawa ka sa kanya at maging believers ka na din.
And ayun po yung kagandahan at mabibigyan tayo ng common good nito. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.